Imo ulo, imo kulo, imo kalag, imo bakero. Para ikaw makasiguro, Biblia ang basihan mo. Diri sa Kape Kakapandisol. Kape Kakapandisol. Upod sa kay Pastor Ruvel Marañon. Kape Kakapandisol. Kagkaron ang alagad sang Ginoo. Good morning, good morning, good morning. Samtang nagapangapi ka mo, kag nagakaon sang pandesal sa sining kaagahon, upod nyo naman si Pastor Robel Marañon. Magpanga-faith, ka magkaon pandesal. Kaya ini nga programa ginatiguluhan, ka-faith, kag pandesal. Sa aton nga topiko subong, ang aton nga paghahambalan is what is the fruit of the Holy Spirit. Mga siyam ni sa kabilog nga fruit, kaya ay discuss tani sa masunod nga mga adlaw-adlaw naton nga programa. Kaya ang aton nga faith kinahanglan gid mag-increase, no? Kaya ang aton nga soul makakaon sa pulong sa Ginoo. Suguran ta mga utod, buksan tang atong Biblia sa Book of Galatians. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Sa Ilonggo, pero ang Espiritu nagapatubas sang gugma, kalipay, pagidait, pagbatas, pagkalulo, pagkaayo, pagkamatutom, pagkamainubuson, kag pagpugong sang kaugalingon. Wala sing kasuguan nga batok sini nga mga butang. Na mo na mga utod, no? Kung sa English naman, ginambal diri that but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ti isa-isahon tani mga utod sa mga program naton, no? Sa adlaw-adlaw naton nga program, siyam ni ka fruit sang Holy Spirit. Ini nga fruit, mga utod, is resulta ni siya sang presensya sang balaan nga Espiritu sa kabuhi sang isa ka tumuloo, sa isa ka tawo nga nagbaton kay Kristo Jesus bilang Dios kag manuluwas, o kung ginatawag ta subo nga Christian. Kaya ang Bible nagaklaro gid that everyone receives the Holy Spirit the moment he or she believes in Jesus Christ. Kung tutod ang iyang pagbaton kay Kristo Jesus bilang Dios kag manunuluwas, gintagaan gisa sang balahan nga Espiritu, ang Holy Spirit. Amo na ang ginbutang sa Romans chapter 8 verse 9, 1 Corinthians chapter 12 verse 13, kag Ephesians chapter 1 verse 13 to 14. Kaya isa sa mga primary nga purposes sang Holy Spirit coming into a Christian's life is to change that life. Ang pagbag-o sang kabuhi. Halin ka sa kadulom, pakadto ka sa kasanag. Mga lain nga mga bunga sang malain nga mga pamatasan, subong may mga bunga na sang bala nga Espiritu. It means it is the Holy Spirit's job to conform us to the image of Christ, making us more like Him. The fruit of the Holy Spirit is in direct contrast with the acts of the sinful nature in Galatians chapter 5 verse 19 to 21.
baliskad gid siya. No, kung ang fruit sa Holy Spirit amo to ang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Ang baliskad dira, ang lain, ang fruit sang sinful nature may ara man. Amo ni sa nga nabutang sa Galatians 5:19 to 21. Butang diri, the acts of the sinful nature are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambitions, decisions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this, take note of this word, will not inherit the kingdom of God. Ilongguhon tabla mga utod sa Galatians 5:19 to 21. Siling diri, matag kaayo ang ginahimo sang tawhanon nga kinaugali nga amo ang pagpakighilawas, mahigko kag malaway nga mga buhat, pagsimba sa mga Diyos-Diyos kag babaylan. Ang mga tao nagasumpunganay, nagailinaway, nagapangimon, nagapangakig, kag nagahandom para sa ila kog lingon lamang. Nagabinahin-bahin sila kag nagagrupo-grupo. Mahisa sila, palahubog, nagapatuyang sa pagkinalipay, kag nagabuhat sang iban pagid nga mga butang nga kaangay sini. Karon, ginapaandaman ko kamo subong sang pagpaandam ko anay sa inyo. Ang nagabuhat sini nga mga butang, hindi magpakapanubli sang ginarian sang Dios. Klaro mga utod, no? Ginulunggo tagid kay para maintindihan naton sa aton nga lingwahe. Kay ini nga passage gina-describes all people to varying degrees when they do not know Christ, and therefore they are not under the influence of the Holy Spirit. Kung wala influence ang Holy Spirit, kay wala sila nagbaton kay Kristo Jesus bilang Diyos na manluluwas, amo gito ang mangin resulta sang ila mga pamatasan. Gagwa dira nga ang sinful flesh produces certain types of fruit also nga naga-reflect sang bad nature. Kag ang Holy Spirit naga-produce types of fruit that reflect Jesus' nature. So, ang Christian life hindi gid manigar mga utod nga it is a battle. Kay nga man, sinful flesh against the new nature. Pagbaton mo kay Kristo Jesus, nangin bag-o ka na nga tinuga. Pero ara ka pagyapon sa lawas nga makasasala. Amo na nga when you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you are given the new nature of Christ. 2 Corinthians 5:17. So as fallen human beings, we are still trapped in a body that desires sinful things. Amo na ginambaw ko gina, nakabaton ka na kay Kristo Jesus bilang Diyos kag manunuwas, gintagaan ka na sa sambalaan nga espiritu, pero nakatrap ka gyapon sa ginatawag nga sinful body. Amo na nga naga-desire, may mga desire pagid sang sinful things. But sing anon may pag-away gid. In every day of your life, there is a battle. Kung ano nga nature ang magagwa sa imo, ang sinful nature o kung ang new nature na ginhatag ni Kristo Jesus sa aton. So as Christians, ginbutang gida, klaro gida sa Romans 7 verse 14 to 25. Nga ara pata sa aton nga ulod nun. Kinanglan, maintindihan naton nga the moment we produce
Ang mga fruit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control, but singanon bunga na sa sang balaan nga spirito nga nagatiner sa aton. We have the Holy Spirit's power available to conquer the acts of the sinful nature. Ginbutang mana sa Philippians 4 verse 13. Amo na mga utod nga matingala ka nga pagbaton mo kay Kristo Jesus bilang Diyos mo ka manuluwas, may ara na sang pagbato sa ginatawag nga sala, sa ginahabit mo nga sala sa una. Kag may kusog ka na nga mangindi. Kay kita nga Christian will never be completely victorious in always demonstrating the fruits of the Holy Spirit. Ako untagid na sa adlaw-adlaw na ito nakabuhi, hindi adlaw-adlaw magagwa ang fruit sang Holy Spirit. May nagagwa man nga sinful acts naton, sinful nature. It is amon yung pinaka main purpose of the Christian life nga mangin progressive ang aton nga pag-grow, allowing the Holy Spirit to produce more and more of His fruit in our lives. Kag i-allow na to ng Holy Spirit to conquer the opposing sinful desires. Amo na mga utod nga kadamo sa mga testimony nga may kriminal ang iyang pangginawi, pamatay tao, na priso, pero sang nakabati sang pulong sa Ginoo sa sulod mismo sang prisuhan, dra naton makita utod nga ang Dios taya wala gauntat kuha sang oportunidad nga para lang makabati ka sang kamatuoran nga amoning mangin rason nga magbag-o ka pag nagbaton ka kay Kristo Jesus bilang Diyos mo kag manluwas. So kadamo sang testimony na nga sang nagbaton sila tutuon nga nagbaton, ang una nga nag-change sila ang ila tigipuson. There is a change in the heart, internal change. Kag nangin na seryoso sila sa pagtuon sang pulong sang Ginoo, kag gina-apply sa ilang kabuhi, da makita progressively ang pagbag-o. Kag hindi naman na malipod sa inyo nga nakagwa sa prisuhan tungod sang ginatawag nga good character sa sulod. Kag ang iban pagani nagpastor pa. So amo na utod wala sang imposible sa taho nga gusto magbag-o. Ang pinakauna gid, you will receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior, matudtuod nga ipapuyo mo sa imo tigipuson. Kay ang gahom sang balang nga espiritu nga ginhatag ni Kristo Jesus sa aton, amon ang maga-work nga hindi na mahimo naton dominant ang sinful nature. Ang mangin dominant na sa aton ang new nature. That is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness. And take note, ang katapusan, self-control. So mga utod, sa kadamo pagid sang pagbag-o nga matabo sa imo. Kag abi mo kung anong imo nga kalipay, the moment nga nagatutom ka na gatutom, kag naga-reflect ng nature ni Jesus Christ sa imo, you wanted to please God every day by sharing the truth to other people. Amo na utod nga diri naton maintindihan that the only solution to change one's person is not reformation, it's transformation. Using the Word of God nga mabatian niya, kag the moment nga mabatian niya, the Holy Spirit will convict that person and he or she will accept Jesus Christ as his or her Lord and personal Savior. That's the start of a new relationship
to God. Manubo gidya utod, mabunga gidya. Amo na nga dra na tumintindihan that the fruit of the Spirit is what God desires our lives to exhibit. And with the Holy Spirit's help, it is very possible. So utod, kabalo ko gusto-gusto mo magbago. Kabay nga ang ini nga nabatian nimo kadako sang pag-asa nga may solusyon. Makabaton ka sang pulong sang Ginoo mabatian nimo. Bato na si Kristo Jesus bilang Diyos mo manluluwas. And that's the time the Holy Spirit influence will result to fruit. So diri na lang hasta ang ka-faith kag Fundisol. May the Lord add blessing upon hearing the Word of God. God bless.